Mga kababayan, isa na namang nagbabagang balita ang yayanig sa inyong mga screen ngayon. Mainit na pinag-uusapan sa buong bansa ang nangyaring matinding sagupaan at palitan ng maanghang na salita sa Senado. Isang napakalakas na pasabog ang binitawan ng diretsahan nitong supalpalin at punahin si dating Senator Ping Lacson sa gitna ng isang napakahalagang hearing. Ayon sa mga ulat, walang takot na ibinunyag ni Senador Marcoleta na walang iba kundi si Lacson daw mismo ang nagpapatagal at sadyang delay ang takbo ng kanilang investigasyon. Bakit nga ba nagkakaganito? Ayon sa mga taga-subaybay, ang circus sa mga hearing na ito ay tila isang malaking palabas na lang kung saan ang mga politiko ay nag-uunahan sa pagkuha ng atensyon ng media. Sinasabi na ang bawat tanong at bawat mosyon ay tila sadyang pinapahaba upang maiwasan ang totoong isyu na dapat busisiin ng malalim. Maraming netizens ang nakapansin na imbes na mapabilis ang pag-alam sa katotohanan, lalo lang itong bumabagal dahil sa mga tila walang kwentang diskusyon na wala namang direktang kinalaman sa kaso. Dahil dito, hindi na nakapagpigil ang magiting na mambabatas at binulalas na ang nakatagong sentimiento ng marami. Ano ba ang totoong motibo sa likod ng pagpapatagal na ito? May itinatago ba silang malalaking isda na ayaw nilang lumabas agad sa publiko? Kayo, mga kasolid, ano ang reaksyon ninyo sa mainit na eksenang ito? I-comment na sa ibaba ang inyong matatapang na opinyon at huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa ang makaalam ng katotohanan. Ay hindi daw po matutuloy. Sa Martes dapat. Dapat sa Martes, hindi daw po matutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, Ano ba? wala naman? Oho. Postpone? Wala. Bilang miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, ano ba nangyari? Inaabangan namin eh. Parehong totoo yung sinasabi nyo. Okay. Inimbita talaga si Chavit. Gob Chavit. Aha. At ang schedule yata ay April 14. Yes po. At totoo rin na sinabi nyo na dinifer yun until further notice. Okay. Hindi nyo ba Dinifer yan dahil maghihiring sila dyan sa Injustice Committee. tatanungin kung anong dahilan kung ba't na-defer? Ay, ano nga ho ba? Hindi, kasi tinanong ko, Yan. tumawag kasi sa akin yung isang kakilala namin, tinatanong niya bakit na-defer, sabi gano'n. Yeah, Hindi ko opo. alam, sabi ko, mabuti pa, di tawagin mo si Opo. Gob Chavit para malaman natin. Okay. So, siya Tama kasi yung naman. inimbita. Yung imbitasyon kasi base doon sa aking privilege speech, isa siya sa mga sinabi ko doon na isa sa mga dapat na iharap mo at tawagin sa hearing. Opo, Kung tama kayo. maalala ninyo, yung aking privilege speech ay tungkol sa mga tao na maaring pagkunan ng maraming ebidensya Opo. para ma-resolve natin kako itong napakalaking nakawan na nangyari sa ating bansa. So nagsimula ako kay Yusek Bersamin, Adrian Bersamin, Gob Chavit Singson, sinabi ko rin si Yusek Jojo Cadiz, sinabi ko rin si Saldico, Opo. na po pwede naman siyang humarap kahit sumlang ka o kapag kasi nakapagpadala sa atin ng isang apostilled na sworn statement. Pagkatapos ka ako ay hindi pwedeng hindi mo naman iharap para maimbestiga rin natin si former Speaker Martin Romualdez. Ayan, opo. At pagkatapos nga ako, itong 18 ex-soldiers Opo. na lumantad kamakailan. So, mula doon sa pagtatalong yon, bigla na lang inimbita si Gob Chavit. Aha, okay. O yun ang pagkakaalam ko, 14. Pagkatapos nga, na-defer nga. Tinanong ngayon, nalaman ko na nakakuha siya ng sulat yung sulat na, yung sulat na imbitasyon na for April 14 at saka yung sulat naman na dinidefer. Si Gob Chavit po ito tinutukoy niyo? Si Gob Okay Chavit. po, okay. Oo. Sangayon doon sa kaibigan na aking kinausap para makipag-usap kay Gob Chavit. Gob Chavit, nakakuha siya ng dalawang sulat. Yun nga, yung Yung unang una, sulat. imbitasyon. Yung Opo. imbitasyon. Yung imbitasyon,
nakalagay roon na iniimbita ka namin na pumarito bilang isang resource person Opo. sa April 14. At sana, on or before April 7, sabi niya, ay makapag-submit ka sa aming opisina ng sworn statement kasama na ng mga dokumento o mga ebidensya na gusto mong ilakip sa iyong sworn statement. Opo. E di, on or before, sabi niya, April 7 until 5 p.m. Okay. Okay. Opo. Ngayon, nabalitaan ko, yung sulat na ipinadala uli kay Gov. Singson, April 7 din na dinidefer. Same day? So, na-receive yata ni Gov. Singson, Opo. parang April 6 ng o Nako. kaya, parang Loko-loko ho talaga tong si Ping Lacson, ibang klase ho. Binubudol ho talaga niya sa bayan ng Pilipino. Kung mag-iimbestiga ka, hindi mo kailangan niya ang ano na yan nitong si Gov. Chavit. Hindi mo kailangan niya ang sworn na pinapit na yan. Anak ng toka, hindi mo kailangan yan. Mag-imbestiga ka, ang dami. Nandiyan yung 18 Marine, meron silang sworn affidavit. Kung kasinungalingan yung sinasabi nila, ipakontek mo sila, padala mo sila dyan sa city jail. Di ba? Ang daming arte ni Ping eh. umaga yata ng April 7, papunta na yata dyan sa Senado para isubmit niya yung kanyang, Kanya affidavit. oo. Okay. O ngayon, nasabi, nakalagay sa sulat, nabasa ko, nire-reschedule natin itong ating hearing, sabi niya, at sometime, parang dinidefer, contingent on the mitigation of the national energy emergency. So isa yun, Okay. Pagka sinabi, yun ang una, no? It is contingent, ibig sabihin, it is condition on the mitigation Opo. of the national energy emergency. Hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan na... paano pagkakaintindi mo ron, Nelson? Para Sen, magsisindi kayo ng ilaw doon, ng aircon. Magtitipid. Makatipid man lang ng Kung kuryente. mayroon ata kayong pagdinig dyan, para malaki gastos yan eh. Kaya kung madidefer yun, makakapagtipid po kayo. Yun ang ano niya. Yun ang pagkakaintindi namin. Oo. Pati yung pagbiyahe ni Singson doon, malaking bawas. Oo, bakit ang House of Representatives at saka yung Protect, nag-iimbestiga pa rin? Ay, baka iba, Kami nakadalawang beses kami sa Protect baka iba ho ang diskarte ni Speaker Boji D. Hindi, sa Senado mismo. Kaya Di ba nga yung po. Protect at saka ibang mga, yung agriculture na gano'n rin. Opo. Oo, at saka yung Women and Gender Committee yata. Oo. Oo. Tanging ang Blue Ribbon lang ang nagsasabi, it is condition upon, condition on mitigation of national energy emergency. Pangalawa, Opo. at saka hindi pa namin natatanggap yung 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 affidavit. affidavit. Opo. Paano nga matatanggap? Sinabi na nga 7, ibibigay, biglang diniper. Kasi yun ang nakalagay sa balita kanina na ang pangunahing dahilan, binabasa na natin, Ay, hindi nakapag-submit. hindi daw po nakapagsusumite hanggang ngayon si Governor Chavit ng kanyang sinumpaang salaysay, ng kanyang affidavit. Hindi, yung naunang sulat na inimbitas siya na mag-appear on April 14, ang condition doon, April 7 until 5 o'clock, isubmit mo yung yung Affidavit niya. affidavit. Bakit April 7 ang sulat, dinidefer ang dapat sana April 8 man lang. Hindi, dapat sana April 5 man lang, April 6. May pasabi na. Papunta na raw yung papunta na raw yung mama, dala-dala yung kanyang sworn statement at mga dokumentong nakalakip doon. Yun ang pangalawa. Opo. Pangatlo, sabi niya, and further review of the partial report O yun, isa po, kasi wala pa rin pumipirma. and signature of the members. Apat pa lang daw pumipirma sin eh. Kailangan daw siyam eh. Teka muna, Parang walang nalaman. halimbawa ako,
paano mo ako mainggan yung pumirma doon? Sinabi ko na nga, ito yung mga taong ito, dapat na iharap mo muna sa Blue Ribbon Committee dahil sila ay potential sources ng evidence. Para sa ganun, makita natin talaga, mapagsino natin, matukoy natin talaga kung sino-sino ang may kinalaman dito. Lalong-lalo na ang pinakautak ng napakalaking nakawang ito sa buong kasaysayan ng ating bansa. Yan. Yun pala. Hindi pa nga, si Chavit Singson pa nga, ang nailin niya pagkatapos dinifer pa. Oho. Inaasahan mo ngayon na pipirma yung mga kasama natin. Nako. Yun na nga. Ayan. Ang isa pang narinig ko noon, kaya ayaw palang pumirma, tila yata si Senador JB, hinahanap niya yung pangalan ng 47 contractors. Sabi niya, wala dito sa report yung 47 contractors. Kapag hindi ko nakita rito, sabi ni Senador JB, hindi ko rin pipirmahan ito. Hindi rin ako pipirma sa report na ito. Yun ata, parang may mga hinahanap sila nga sen eh. Kaya nga, so, kanya-kanya sigurong pagtansya doon sa Opo. pagkagawa ng report. Ako, alam ko, dahil ako, meron na nga kami sariling minority report eh. Oho. Yung nagawa namin, at least, kabisado ko hanggang sa... Hanggang sa panahon kayo, chairman pa. Hindi, mas ginamit ko rin naman yung mga ibang... Bagay, o nga pala. Di ba? O ngayon, kung diniper niya uli, hanggang kailan? Talaga bang meron pa siyang Yan. Plano na. Ano? plano na talagang ituloy pa Yan. yung hearing ng Blue Ribbon? Meron pa ba? Yan ang tanong eh. Yan ang nakakalungkot. Baka hindi lang nakakalungkot, yan ang nakakapagsikip ng dibdib ni Nelson siguro. Nakakasipahayo nga yan. Kasi inihanda na namin ang aming sarili, di ba? Na 14, araw ng Martes, abay, mapapanood, may hearing. Anong klaseng paghahanda naman ang ginawa mo? Abay, naghanda na po ako ng mga chichirya. Sabi ko, tamang-tama, manonood ako nito, maaga pa lamang. Di ba, mahaba-habang usapin ito. Kasi ako, maraming ikukwento si Gob Chavit eh. Yun po sabi niya. Hindi po na matutuloy. Teka lang, Sen, parang kung ang isang sinabi ng isang tao ay pwede naman palang hindi ituloy. Hindi, ang tanong dito, doon sa 3 dahilan na ginawa niya, sapat ba yun? Katanggap-tanggap ba yung 3 dahilan na ginamit niya para hindi ituloy yun? Yan. Justifiable o nga, no? Oh well, ipasa natin siguro ang taong bayan. Gaanong tipid ba? Gaanong katipiran ang matitipid namin doon? Hindi mo ba isinasang-alang-alang ang mga taong bayan Yan. naghihintay talaga dyan? Sige, Para Sen, gagamitin banatan mo mo. na para makatipid ka Yan lang? yung lakson na yan ha. Yun ba yung pagtitipid? Tipid tayo ng tipid pero yung pagnanakaw, trilyon. Ano ba yan, Sen Dante? Para tayo naglulukuhan yan. Nagtitipid tayo sa kuryente dyan sa Senado pero yung ninanakaw pagka magbabay ka, 8 trilyon. Malaki problema natin Na dyan. iniisip natin? Ay, naku. Yun ang pinag-uusapan natin. Aha. Sang-ayon ba kayo? Tatanggapin nyo ba yung 3 dahilan na kanyang ginamit? Una, pagtitipid. Oho. Pangalawa, hindi na Isasubmit sana nung mama Hindi na sabi yung affidavit. Bakit April 7 mo dinate yung sulat mo? Samantalang yun ang deadline niya hanggang alas 5 ng hapon. Ganon. Sabihin, maaga pa lang alas 7, natanggap yung sulat. So, sabihin, Di sana, nung gabi niya pinadala, kahit na April 7, pero gabi. nako, magagalit si Gob Chavit niyan. tapos na dapat yung Kasi siya deadline. pa nga raw nakiusap, di ba? Pumunta pa siya ng Senado sa tanggapan mismo, sa chairman ng Blue Ribbon, para sabihin sa ipayagang Pati nga ako kinapi parnis niya eh. nung sulat ko niya Oo. mismo. Ayun pala, Nako. Yun na nga, ang unang... Yun ang ikomentuhan nyo. Oho. Katanggap-tanggap ba yung 3 dahilan na kanilang ginamit? Parang sa akin, Seth, parang pagdadahilan na lang po yun. Hindi ko katanggap-tanggap. Palagay mo siguro. nagdadahilan. Ano ngayon ang inaasahan ng taong bayan? Parang ayaw talagang mapakinggan ang mga sasabihin. Parang Oo nga. tapos na. Ano para sa taong bayan ngayon? Ganun na lang ba? Kontratuhin mo yung taong bayan? Ayun. Hindi ba nyo nakikita yung bigat ng kanyang pananagutan na dapat sana ang unahin mo yung kalagayan ng taong bayan na naghihintay dahil sa nangyari nga. Kasangkot sila rito eh. Totoo po. Pera nila eh. Kinabukasan nila ang pinag-uusapan dito. Oho. Pagkatapos magdadahilan ka
ng kung ano-ano lang? Naku po. Peg! Sinasabi ko sa iyo yan. Oh. Yan ang problema dito kay Ping Lacson. Akala niya kasi lahat ng lalabas sa bunganga niya paniniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Akala niya lahat ng dahilan niya tatanggapin na lang ng ganun ng sambayan ng Pilipino. Pero nag-iisip na ho ngayon ng mga netizen, hindi nyo na ho maluloko. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit pinospon ang pagdinig na yan? Bakit? Dahil nga sa impeachment ni VP Sara. Kailangan nyo unang maging headline. Hindi pwedeng sapawan ni Chavit yung mga kabuktot ang gagawin ni Luistro. Isang dahilan. Pangalawang dahilan, baka kung ano pong masabi ni Chavit Singson doon, madiin si Sandro Marcos dahil yung mga substandard na flood control project sa Ilocos Norte, pag-uusapan natin dyan sa pagdalo na yan, itong si Gob Chavit. Hindi yan magugustuhan ng Malacanang. Pambihira. Lokohan ho talaga ito. Lokohan ho yung ginagawa nitong si Ping Lacson. Ganun na lang ho nila tratuhin yung katalinuhan na sambayan ng Pilipino. Mabigat ito, sir. Ano ha? Kaya ang tanong dyan, Oho. mag-i-hearing ka pa ba? Parang hindi na. Ha? Parang ayaw na po. Ako sa tingin ko, sen, Ano ba nakalagay? Indefinitely? Parang gano'n? Anong kaugnayan ng pirma? Oo. Anong kaugnayan ng pipirma at hindi ayaw pumirma? Doon sa report. Wala namang kinalaman yun eh. kasi hinahanapan daw po siya ng partial report, sen. Paano nga magkakaroon ng partial report? Kinu-question nga sa bakit itong mga taong ito ng panggagalingan ng maraming ebidensya ayaw mong tawagin. Nako! Pig! Bakit nga ba? Anong dahilan? Bakit ayaw mo ipatawag? Yan ang problema. Yan ang problema mo kung nakikinig ka. Oho. Ayun, edi malamang. Baka lalo na hindi mo magpatawag ng pagdinig ng Blue Ribbon. Anyway, ano pa nila, San? May pahabol tayo. Meron tayong ano na lang, 5 minutes. Ayun yun na. Ayaw na po, sir. Sasakuhan na natin yan. Okay na tayo. Wala tayong asahan. Oo, parang wala tayong asa. Ba, hindi. Nasisipayo ako. Pero umaasa yung mga taong bayan. Huwag mo ibibitin yan, ha? Totoo po, oo. Ay, speaking of taong bayan, Sen, may kinalaman sa bagay na yan. Hinahanap ko po yung ano eh. Ito naman po, panawagan, Sen, doon sa PICAB, yung Philippine Contractors Association Board ba tawag doon? Accreditation Board. Accreditation Board. Oh. Kasi po, yun hong mga nasuspending mga construction company, nananawagan po sila sa PICAB na ang iba pala doon, Sen, ay biktima ng maling coordinates. Yung proyektong ginawa nila, sinabi ghost project, pero kung titingnan pala, tama talaga yung coordinates, ay talagang meron naman palang isinagawa. Ang panawagan po ito, Sen, ay para po doon sa mga construction worker. Ito yung maliliit eh. Sabi nila, Jen, baka naman pwede makapag-komento si Sen Marcoleta rito. Kasi ho, yung mga kontraktor nung mga kumpanya na hanggang ngayon ay hindi pa rin po nababayaran, Sen. Parang ayaw daw pong i-acknowledge ng PICAB yung kanilang alisin, yung ipinataw na suspension doon po sa kanilang mga lisensya. Ang sabi nila, hanggang ngayon po hindi kami binabayaran. Ang sabi naman daw po ng mga construction company, hindi rin kami binabayaran eh. Ano ipapasweldo namin sa inyo? Sabi ng mga construction worker, maawa kayo sa amin, arawan lang kami sa inyo. Hindi nyo ba... At yung iba naman daw po talaga doon, Sen, nagtrabaho. Kita nyo na ho mga kababayan, domino effect yung nangyaring kabalbalan na yan dyan sa DPWH, sa Pondo ng Sambayan ng Pilipino. Tapos magdadahilan ka, ayaw mong ituloy yung hearing dahil nagtitipid ka sa kuryente dyan sa Senado. Di ba napakalaking kabuktutan yan? Ako naman sila gumawa eh. Kinakailangan nilang masweldohan. Kaya hinahanap nila, nasaan yung sweldo namin? Pandagdag din sa hanap buhay namin, pagkakakitaan din namin yun eh. Kaya ang kanilang pakiusap, PICAB, baka naman po pwede aksyonan nyo na ang sentimientong ito ng mga construction company para mabayaran po yung kanilang mga construction worker. Yun po naman ang pakiusap nila, Eh, Sen. bakit sa pick-up sila pumupunta? Eh kasi andun daw po yung para kilalanin, alisin yung kanilang ipinataw na suspension, Sen. Bakit makakagalaw ba yung pick-up ng walang pahintulot halimbawa yung
Department of Public Works. Kasi nakasangkot pa sila sa problema eh. Ayun na nga po, Sen, eh. Dapat pumunta sila sa Blue Ribbon Committee. Kasi di ba nala nyo ang pick-up, Sen, hindi under ata ng DPWH, hindi under, Sen, ng DTI. Kaya nga, Di ba? pero sangkot nga sila dyan. Oo. Di ba? Siguro dapat nilang puntahan yung USEC, yung bagong USEC ng DPWH Oo. na yan ay tao ni Senador Ping Lacson. Ah, Oo. Kasi yung nagbulgar na talagang mali lahat ang coordinates. O, doon sila ganun magsimula. pa. Oh, lalo pa naman daw po ngayon, Sen, pinagkumpara nila yung gastos ng DPWH. Saka naman nakakita na yung taong yun, awol yun sa maraming sa maraming panahon eh. Pagkatapos naging USEC ng DPWH. Sino yun? USEC Bisnar. Dating opisyal yun, di ba? Oo, dating pulis. Dating Awol. general, oo. Oo, kaya nga tinatanong ko, paano ka nakarating dyan eh. Ganun mo ba? Oo, siya yung nagbulgar. Sabi ko, nung unang pag-hearing pa, sinabi ko na mali lahat ang coordinates na yan. Opo. Pagkatapos ng ilang mga hearings, siguro pang-6, 7 hearing, at saka siya nagpahayag na lahat nga po pala ng ano kanya, matagal ko na akong alam yan. Oo. Ginugol nila yung buong panahon ng pag-hearing sa pagsasabi na mali lahat ang coordinates. Nako. Doon nila pumunta dapat ang mga kontraktor, pag-usapan nila lahat yan. Yun. Ang problema dito, Sen, yung mga construction company na sabi nga natin, na nananawagan noon pa, hanggang ngayon daw po kasi hindi sila sinusweldohan, Sen, eh. Yun ang Nakakaawa kaawa naman. kalagayan. Oo. Di ba? Talaga nagkasabit-sabit na dyan. Oo. Dahil komplikado ng pinag-uusapan, ay mag-uusap-usap silang lahat dyan. Oo. Meron palang iba dyan, kung itatama lang pala yung coordinates ng Son, tsaka Sen, Nandun naman. nandun na ba yung trabaho? Yung Ang project. pag-araw halos patapos na yung gagawin eh. Nahinto lang ko dahil sa kontrobersya eh. Hindi nga, kaya dinidiscuss ngayon yung mga wrong coordinates para palabasin nila Oo. na hindi naman pala yan ang unang isusunod nila dyan eh. Ayun! Hindi naman pala ganun karami yung ghost project. So parang ngayon, nagbabangong puri ngayon, hindi naman pala ghost lahat. Ayun pala ang cambio. Yan ang cambio nila. Ang cambio pa, ayun. Cambio lang yan, Kayo na lang ang mag-usap dyan. Naku po. Kawawa pala buhay ng mga construction Di ba? worker natin dito. Sala sa init, sala sa lamig eh. Nung una, ganito, buong pagmamalaki, eto lahat ang 400 na something ghost Opo. project. Ngayon, pinalilito nila. Di, mali lang ang coordinates eh. So parang gusto nila sabihin, hindi 4 lang, hindi 400. Naku po, disgrasya. Ay, naku. Halata na yan eh. Obvious. Anyway, Sen, palagian po nanonood sa sambayanan ni Ka. Ayun na nga mga kababayan, segue na ho tayo dito kay Sir Eli Solidar. Ito talaga si Ping Lacson, nakala niya siguro yung maguguyo niya sa bayan ng Pilipino. Dito ho tayo sa mga pinapakalat na kabalbala ng mga Talyanista Tensay Malagay. Alam niyo ho, parang hindi po nararapat na sabihin na meron pong destabilization at ito'y sa gitna po ng siyempre yung mga pag-question at pagtatanong dito po sa tunay na kalagayan o kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Alam niyo ho ay hindi na po ito bago eh. Kasi ako natatandaan ko ho mga kababayan, sa panahon ho mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte ay madalas din po na lumalabas po yung mga isyong yan eh. Correct. Na Tama biglang ho yan. mawawala si dating Pangulo Duterte, nawawala po sa mata po ng taong bayan, ay ang ginagawa ko ay ang dami rin ho ng mga ng mga usap-usapan sa social media. Na kung saan nasaan ang Pangulo, may sakit, kung ano man, malubang sakit. Ganon din ho eh. Kaya ngayon din ho, ang nangyayari, talagang, eto rin ho, marami nagtatanong at siguro sa tingin ko parang normal lang ho ito eh. Di po ba? At hindi pa pwede na parang sasabihin mo kagad na may destabilization, di po ba? So, dito ho, kasi ang kaibahan lang ho, noon at ngayon, kasi noon ho mga kababayan ay napakabilis po na umaksyon ng ating gobyerno at noon kapag may mga ganyan na mga usap-usapan, nasa na si Duterte, etc., hashtag nasa ng Pangulo, alam nyo ho, bigla hong bigla hong napapawi anong ginagawa. Ito pong si Senator Bongo, biglang maglalabas ho ng magsiselfie ho siya.
Oo, nandun lang ho sa Davao, no? Si Pangulong Duterte. At yun, wala. Oh, kumakain kung saan-saan, karinderya, kung ano man. So, huhupa na kagad ang yung mga balibalita kung ano ba ang kalagayan ng Pangulo. Tapos ay minsan naman makikita nagmumotor si Duterte, Pangulong Duterte. So papakita mismo ni Senador Bongo, no? Kasi ano siya, no? Talaga nakadikit po siya kay Pangulong Duterte. Pero sa ngayon ay medyo mabagal po yung kasi alam nyo, hindi po maiiwasan, iba na ho ang panahon ngayon na nakusaan talagang sa social media, kanya-kanya ho at hindi po kontrolado ng ating gobyerno kung ano man yung mga gustong sabihin ho ng mga kababayan ho natin. Kasi iba ho kasi sa mainstream kapag ikaw ay journalist o broadcast journalist, talagang, di ba, hindi naman po lahat, pero kadalasan po, ay talagang nag-aral po ng 4 na taon sa kolehiyo para maging journalist. At, di ba, so, iba ho talaga Pag sa mainstream, talagang matindi ho, may accountability na tinatawag, di po ba? So, hindi ho basta-basta bigla kang magbabalita na wala kang basihan. So, yun po ang kaibahan ng media, yung sa mainstream at ng sa social media. Kasi sa mainstream media ay marami. Bantay sarado yung mga anchor, yung mga reporter na basta-basta maglalabas na mga balita na walang basihan. Kasi pwede kang suspindihin ng iyong direktor, ng iyong halimbawa kung sa radyo, station manager, o kung sa dyaryo naman ay editor-in-chief. So iba po. Pero sa social media ho, mga kababayan, ay iba na ho ngayon at talagang ang mga Pilipino ho ngayon, aktibo na ho ngayon sa social media ho ngayon Di po ba? At kahit sino na lang ho, pwede basta't meron kang cellphone, magbablog ka, yun na. Pwede ka na. Walang editor. Oh, at wala kang pananagutan, wala kang accountability. Bagamat siyempre, kung meron kang sinabi na binabansagang fake news o kung ano man, pwede mong panagutan. At yun ho, may mga kaakibat naman ho na pwedeng batas para mapanagot yung isang vlogger o kung ano man. Pero sa aking pananaw ho, mga kababayan, hindi na kailangan yung mga ganyan-ganyan yung mga demanda na yan. Demanda. Layan. Yung mga sinasabing disinformation sa social media. At dapat gawin, kung merong disinformation, i-correct ka agad. Correct. Dapat sa lalong madaling panahon, kung hindi naman totoo, patayin mo kagad ang istorya. At kasi alam nyo naman, isi-share, ipopost. Tapos, may may sakit pala ang Pangulo. Ganito. Kapag nakita nyo na may mga isang simple lang ho yan Noon kay Duterte, biglang, nasaan ang Pangulo, nasaan ang Pangulo, ganyan agad, may usap-usapan sa social media. Ang gagawin, parang pamatay sunog, agad, lalabas agad si Bongo. May selfie. Kasama ang Pangulo. Dito kami, sa Davao. Ito, kumakain si PRRD sa karinderya. Okay, nasa bahay niya lang. Nasa dining table, kumakain. O kung naman, tapos may nakita pa ako na parang siya, nagmumotor. Gabi pa. May mga ganun ang dami. So, ang gawin lang maging mabilis po yung mga kinaukulang ehensya ng gobyerno na kumbaga pamatay sunog kaagad. Kasi wala Hindi pwede na konting kibot kaso. Hindi po Talagang ganyan na po ang galawan ngayon sa social media. Pero may binabanggit nga na siyempre pag may mga ganyan na halimbawa, yung sa kalusugan ng Pangulo, saan agad na lumabas ang Pangulo o kung sino man yung kanyang kadikit o pumunta, lumabas agad. Tapos kasi alam nyo, yung sa kalusugan po ng Pangulo, hindi lang po ito para lang na kung yung mga ganyan kasi nasa ating saligang batas nasa ating konstitusyon na kinakailangan na kung merong napapaulat na karamdaman, yung maglabas ng medical bulletin na ito katunayan na malusog at maganda ang lagay ng Pangulo. Ito may medical bulletin, di ba?
Kasi natandaan ko yan dati kay dating Pangulong Fidel Ramos. Nung parang meron siya na operang pa, carotid eh. Tapos may medical bulletin, pinakita ko. So, napapawi ka agad. Ayun, hindi pa ho ganun kalakas yung yung social media noon. Pero kasi ngayon, mas matindi ho mga kababayan eh. Talagang grabe ho, umikot po yung mga balita. Talagang napakatindi ho mga kababayan. So, kaya kinakailangan mabilis po yung kinaukulang ahensya ng ating gobyerno, partikular ito ho nga Presidential Communications Office. At meron din naman ho sila mga kaalyado mga vlogger eh. At yung mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. O na hindi totoo yan. O ito. Tapos inaantay pa kasi na lumabas ang Pangulo, mga garon. Yun ho ang pinakamainam. Pwedeng agad na patayin yung ganyan mga... Gamitin yung bilyong pondo ng PCO para kontrahin yung mga ganong klaseng balita. Yun yung... maling mga balita, di po ba? Sa pagbibigay ng tamang impormasyon. Kasi yung mga tao ho, yung mga vlogger ho ngayon, basta kung sino-sino na lang ho eh. Di Correct. po ba? Pwede ipakalat eh. Kasi wala nga pong